Mas mababa pa ito sa nakuha ni Noynoy Aquino nung panahon ng from ano nga ba yan, 2010 to 2016. Nangangahulugan lamang na sa ating kasaysayan ay ang pinaka mababa ang nakuhang approval at trust rating ay si Presidente Bongbong Marcos. Kaya marami ang nagsasabi na bakit hindi pa mag-resign yan ay wala namang naniniwala na dyan. Unahin ko lang po itong latest survey na kung saan ay bumagsak po yung ang trust at approval ratings po ng Pangulong Marcos Jr. kumpara po dito kay Vice President Sara Duterte na napakataas po ang itinaas. Ano ho ba ang masasabi po ninyo? Well, makikita natin dito ang pulso ng bayan precisely because isinusuka na ng sambayanang Pilipino ang mga namumuno ngayon. At yan ay hindi lamang opinion, no? Yan ay lumalabas na sa mga surveys, and in this case, very prestigious ang one of the top 2 survey groups ang nagtalaga niyan, no? And lumalabas sa ating survey na yan na talagang kumpirmado na yung findings ng Publicus Asia sa pamamagitan ng Pulse Asia ay nakikita natin ngayon na talagang negative, no? Negative na ang dating ng ratings ng Pangulo at habang bumubulusok ang ratings ng Pangulo ay siya namang pagtaas ng ratings ng ating kagalang-galang na Vice Presidente. Yan ang maliwanag na nangyayari na sa nakikita natin ngayon. In fact, sa Pulse siya nga dito sa March 2025, ang dito dumiretso na tayo sa approval rating wala naman malapit din Sa trust rating ng Pulse Asia, 25% ang trust rating, ang distrust ay 54. So ang net trust rating ay negative 19. At ito ay inihahalin tulad na Jake sa mas mababa pa ito sa nakuha ni Noynoy Aquino nung panahon ng from ano nga ba yan, 2010 to 2016. Nangangahulugan lamang na sa ating kasaysayan ay ang pinaka mababa ang nakuhang approval at trust rating ay si Presidente Bongbong Marcos. Kaya marami ang nagsasabi na bakit hindi pa mag-resign yan ay wala namang naniniwala na dyan. At palagay ko, kung dodoktorin pa nila ang darating na eleksyon na nagpapakita na ng sintomas sa mga OFWs, no? Ay lalo nang mawawala. Negative na nga ngayon baka maging negative na yan. Baka mawala na pati ang positive trust rating na yan. Opo. Pero Kaado, ito ba, paano ba, ano bang nakikita po ninyo? Ano magiging implikasyon nito? Lalo na ang presidente yung nag-i-endorse doon sa kanyang alyansa, doon sa kanyang mga senatorial candidates sa darating po na halalan. Malaking epekto ho ba ito? Lalo't itong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos ay bumagsak. Nagpapanik Nagpapanik na nga ang mga kandidato ng Alyansa Bagoong dahil nasasabay sila sa
Nasasabay sila sa pagbulusok ng rating ng Pangulo. Alam mo, Kek, ang ginawang sakripisyo ni Presidente Rodrigo Duterte, ah, na nakita na sa bayan ng Pilipino na kung ang isang dating Pangulo ng Pilipinas na kinagigiliwan at minamahal ng taong bayan ay kaya-kaya nilang kidnapin at ipatapon sa ibang bansa in violation of our sovereignty, in violation of our laws, in violation of even our conscience, no? Nangangahulugan lamang na wala ng konsyensya talaga mga nakaupo dyan. Nagkontsabahan pa. Hindi lamang 2, 3, 4, siguro hanggang 5 na cabinet officials sa involved dyan directly. Hindi pa natin sinasabi yung mga indirect, no? Ay ultimong mga kandidato ng Alyansa Bagoong ay nag-endorso na ng mga kandidato ng PDP laban. Ang nakikita ko rito na handicap lamang ng PDP laban ay sapagkat despite the fact that Bongo and Bato have taken the lead in the surveys, ay kulang sila no? 10 lamang ang kanilang kandidato. At doon, maaari na ang pagpilian, siguro, 1, 2 hanggang 3 sa kandidato sa labas ng PDP laban. Kung meron pa silang hindi papasok sa mga kandidato ng PDP laban, ay dapat lamang at minumungkahi ko na huwag silang kumuha sa mga hindi ini-endorso ng mga Duterte. At kung kukuha man sila sa mga hindi ini-endorso ng Duterte, si Sara man o si Digong, ay huwag silang kumuha sa Alyansa Bagoong. Alam mo, ang dami magnanakaw dyan sa Alyansa Bagoong, no? Meron pang nakonvict dyan eh. So, yan ang nakikita natin ngayon. Ang pagtaas na hindi di umano ito Ito ay miski sang survey, miski na kalye survey lamang. Ay lumalabas na mga kandidato ng PDP laban, at least I would say 6 of the 10 are showing good ratings, very good ratings, and rate increases ever since Tatay Digong was kidnapped and brought to The Hague for the ICC, no? Opo. Na alam naman natin lahat na illegal. Opo. Kado, good morning. Si MJ po ito. Ngayon pong araw, April 21, meron na lang po tayong 21 days bago po ang May 12, 2025 midterm election. Sa takbo po ngayon ng kampanya, lalo na sa Senate race, ano ang forecast po ninyo sa magiging takbo ng kampanya ng Duterte Senate slate? Kado. Ang palagay kong papasok sa mga kandidato ni Presidente Duterte ay 6 hanggang 8. At ang papasok naman na hindi sa kandidato ni Presidente Duterte ay nasa 3 hanggang 4. Ganyan yan. Kaya nga ako'y nakikiusap kung hindi kayo kukuha dito sa mga kandidato ng PDP laban o di kaya sa mga kandidato na ini-endorso ng mga Duterte, ay huwag kayong kukuha sa Alyansa Bagoong. Meron diyang magkapatid, no? Na ewan ko kung bakit mahal ng bayan. Mga scammers naman yan, no? At yung isa has even a doubtful citizenship. Saka naman nakakita na isang tao, 2 passport, hindi naman siya American citizen. So yan yung isa. No? Yung isa naman ay na-involve sa isang eskandalo involving sponsorship. Diyan sa amin, nung ako'y nasa Radyo Pilipinas pa, tandang-tanda ko yan.
na kapatid niya nag-sponsor sa kanya, ang Department of Tourism. No? So, kaso, alam mo naman, ang ating justice system, lumabas na wala raw kinalaman ng Secretary of Tourism sa sponsorship ng isang kapatid nitong magkakambal sa impyerno na ito. Na ginahanggang yung isa nila kapatid, nandiyan na sa Senado, ay ginagawang radio station ng ating Senate hearing. Dinadala na ron yung mga nagre-reklamo. Miski wala sa oversight or in the end of legislation, doon na niya ginagawa ang radio program niya sa Senado. Ewan ko ba naman kung bakit itong si Chis Escudero ay hindi pinagsasabihan itong senador na ito na obviously in violation of ethics rules of the Senate, no? Gagawin mo radio station mo yan. Pati yung mga nagre-reklamo ukol sa mga private matters, private issues, hindi naman na-involve ang bansa, dadali mo dyan sa Senate. Ay kung gagawin yung pantatlo, ang kulugod dyan, ewan ko na.